Sa ulo ng mga apo nyo at sa ulo ng susunod na henerasyon dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Na may kapansanan dito sa Maynila. Ang akin lang naman, hindi naman porket kayo ay senior citizen o PWD, hindi nyo na kailangan magpatina ng buhok. Ang sabi ng isang lolo, hindi daw niya kailangan yun. Ang kailangan daw niya ay peluka. Pero seryoso, hindi naman porket kayo ay senior citizen o may kapansanan, hindi niyo na kailangan ng suporta pagdating sa oportunidad. Dahil isang realidad hanggang sa ngayon, lahat tayo nakikipagsapalaran pa rin. At nung nakita ko na yun ang suportang binigay ni Yorme, ang sabi ko, tamang-tama, pareho na naman tayo ng prioridad. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, kung si Yorme po ay batang tundo, si Chia Atienza po ay batang bukid. Pero hindi po ako lumaki sa farm. Ako po ay lumaki sa St. Andrew's Field. Alam niyo po kung saan yan? San Andres Bukid, Manila. Dahil marami po sa aming kabarangay doon mula po sa Muslim community, tinato ko po sila bilang mga kaibigan at kapatid at pamilya. Pinaglaban ko rin po ang kanilang hinaing. Tinignan po ang ginawa ni Yorme para sa mga Muslim community dito sa ating lungsod. At alam niyo po ba, for 500 years, siya lang ang nakapagpagawa ng Islamic cemetery para sa mga Muslim dito sa Maynila. Nung nalaman ko na sinuportahan niya ang mga sektor na aking tinayuan, tinignan ko kung pati yung pang-apat, pinaglaban din niya. Pero bago yun, mas gusto ko po nandito sa baba. Ayoko po sa entablado. Ay, nanay. Okay lang po nandito ako. Nakikita niyo po ako. Yung pang-apat na sektor po na aking tinayuan, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo 25 years ago. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, gusto ko lang talagang sabihin, 25 years ago po ako nag-kolehiyo. Dahil ang akala po nung iba, bata pa po ako. Matanda na po si Chia Atienza. 43 years old na po ako. May tatlo na po akong anak na malalaki at halos 20 taon na po akong may asawa. Hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Pero nung ako po ay nag-aaral nga ng kolehiyo sa De La Salle University 25 years ago, alkalde po ng Maynila ang aking amanon. Ang sinabi po niya sa akin, kailangan ko daw maghanap ng trabaho dahil hindi na raw niya babayaran ang mga pangangailangan ko. At alam niyo naman gaano kamahal ang tuition fee sa La Salle. Pumunti na lang nakahanap ako ng trabaho. Ako po ay na-discover ng ABS-CBN. Ako po ay naging isang artista. Kilala niya si Heart Evangelista? Kasabayan ko po si Heart. Ngunit si Heart, sumikat. Si Chia Atienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako pinadaan ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+ community. Alam ko marami sa inyo, may mga kilala na mga mula sa LGBTQ+. At ang nakakalungkot na realidad, hanggang
hanggang ngayon minsan hindi pa rin po patas ang panlaban nila pagdating sa oportunidad. At dahil doon, sila rin po ay aking pinaglaban. Tinignan ko po ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nalaman ko, pati pala ang LGBTQ plus community, minahal niya at inalagaan niya. May grupo nga po siyang Bekshis of Manila. Nung nakita ko na lahat ng mga sektor na aking tinayuan ay minahal niya at inalagaan niya nung siya ay alkalde ng Maynila, ang naisip ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Pero sabi ko, bago ko tuluyang pumayag sa iyo, kailangan sagutin mo muna ang katanungan ko. Sabi ko sa lahat ng pwede mong piniling vice-alkalde, ang dami po may gusto maging vice-alkalde ni Yorme, ang dami pong nag-a-apply. Pakiramdam ko nga, kahit na sinong tanungin ko dito, papayag. Hi, Tay. Pag po ba tinanong kayo ni Yorme kung pwede kayo maging vice-alkalde, papayag po ba kayo? Yes! Hindi na huminga si Tatay. Yes! Ako tinanong ko muna. Sabi ko, bakit ba ako ang pinili mo? Ang sagot po niya sa akin, dahil unang-unang kilala kita, bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng political science, major in governance. Panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila. Maari ka naman pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit mo ang pagiging bunsong anak ng alkalde noon para maging isang misyonaryo. Nung ikaw ay bata pa, pinaglaban mo na marinig ang boses ng mga kabataan. Nung ikaw ay naging ina, pinaglaban mo na marinig ang boses ng mga ina. At nung ikaw ay naging isang broadcast journalist, ginamit mo ang boses mo para marinig ang hinaing ng ating kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko. Dahil ang gusto kong kasama ay isang tao na marunong makinig at may puso para sa mga Manilena. At dahil ako po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, alam po yan ng mga original members natin. For 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training para sa mga Manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Ang akin lang naman, sa totoo lang, pag kami po ni Yorme pumunta sa inyong distrito at nakakakita ako ng lolo at lola namin na hanggang sa inyong edad, ibinibilad niyo pa rin ang inyong katawan sa ilalim ng init ng araw-araw at sa ilalim ng ulan para lang makapagpauwi ng konting salapi para matulungan ang inyong mga pamilya. Para sa akin, dapat po kayo ay minamahal, inaalagaan, at kahit kailanman hindi kayo dapat sinasaktan. At para sa ating mga kababayan na nawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa hirap na tinamasa nila, dapat manumbalik ang pag-asa sa inyong mga puso sa pamamagitan ng livelihood. Dahil naniniwala po ako na kung ang lahat ng mga Manilenyo ay marunong tumayo sa ating mga paa, babalik po ang dignidad ng bawat buhay na mga Manilenyo. Sinabi po sa akin ni Yorme na susuportahan niya ang livelihood dito sa Maynila. Ang sagot ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. 6 na distrito po ang aming tinatahak ni Yorme. At iisa lamang po ang sigaw ng lahat. Ano nga po yun? Alam mo po, nakaakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagmamahal ng gobyerno sa inyong mga bahay at buhay gaya ng
na habang narito kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo makasiguro na kayo ay importante pa rin at kayo pa rin ay napakikinggan. At kung balang araw, lilisanin niyo po ang mundong ibabaw, alam ko na gusto nyo makapagpaiwan ng maayos na gobyerno sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chief Atienza. Ang trabaho po ng vice-alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng vice-alcalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na alam nyo makikinig at nakaiintindi ng suliranin nyo. Kung meron man akong isang bagay na kaya ko pong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako at ipinaglalaban ko na ang boses ng mga Manilenyo. Kanina, inilahad ko ang mga sektor ng lipunan na aking tinayuan kahit wala pa po akong naging posisyon. Aming mga lolo, lola, ngayon alam niyo na balang araw, hindi na po kayo iiyak dahil kayo po ay aming magiging prioridad dahil naiintindihan namin ang mga hinaing ng iyong mga puso at gusto po namin tumangos ang inyong mga ilong. Tumaas ang inyong mga noo na kayo ay mga Manilenyo. Alam ko po, marami sa mga programa at polisiya na naging importante sa buhay niyo noong panahon ni Yorme, napalitan po ng administrasyon ngayon. Makakaasa po kayo na balang araw, ibabalik po namin ni Yorme ang lahat ng mga programa at polisiya na alam namin naging importante sa buhay niyo. Kaya kung tutulungan niyo po kami ni Yorme, ako po'y nakikiusap. Sana tulungan niyo rin po ang lahat ng mga konsehal under Yorme's choice dahil kailangan namin ng mga kaalyado sa konseho. At dahil kailangan rin po namin ng tulong mula sa national government, ako rin po ay nakikiusap. Sana tulungan niyo po ang aking kaibigan na si Congressman Joey Ruy! Alam niyo po, bata pa lang ako. Alam ko, ako na ang inubog ng aking ama, ng Panginoon, at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa Maynila. Ang aking ama ay naging isang magaling na vice-alcalde na nakakuha ng 2 termino. Tinuruan po niya ako kung paano maging isang magaling at mabisang vice-alcalde na may integridad na susuporta sa kanyang alkalde. Nay, tay, lolo, lola, makakaasa po kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil naniniwala po ako na ang pagsuporta ko kay Yorme ay pagsuporta ko po sa inyong lahat na narito ngayon. Gusto ko po alam ninyo na kung balang araw, masungkit po namin ni Yorme ang corona. Ang corona to ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo at para sa Panginoon.